Magkakaayos ba ang two-time gold medalist na Olympian na si Carlos Yulo tsaka yung nanay niya na si Angelica Yulo para naman bumuo ulit ang kanilang pamilya, di ba? May mga nagsasabi kasi na isang alibughang anak si Carlos Yulo dahil hindi pa nga daw siya umuwi sa kanilang bahay. Meron ding nagsasabi na isang alibughang ina ang nanay ni Carlos Yulo dahil daw sa kanyang pride. At meron din nagsasabi na mga alibughang nilalang ang mga sawsawera. Pero aminin ko, yes, sawsawera ako with a heart. Kasi ayokong mag-away silang dalawa and I'm also hoping na magkaayos din silang dalawa. Pero time will tell. Kaya ito na ang 5 possible signs na magkakaayos ang mag-ina in the near future. The first possible sign is yung mababaw na kaligayahan. So in a positive note, alam natin yung ugali ng ating ina kapag medyo masama yung loob, mas lalong-lalo na kapag may hindi kayo pagkakaintindihan, if you're going to treat them o kaya bigyan mo sila ng kahit na ano na magugustuhan nila, alam mo yung tampo is magiging wow, o di ba? Magiging gagaan ulit yung loob nila. Yung bang parang mawawala yung galit. So, doon mo marirealize na kahit na medyo malalim yung hidwaan ng isang anak tsaka ina, yung simpleng ganito lang na gift ay, ayan, madaling mapawi. So, yan ang isang sign na possible na magiging mangyari at magkakaintindihan ulit silang mag-ina. Number 2 is money is not the problem. Kasi pinakita ng pamilya Yulo na kaya talaga nilang dumiskarte whether meron mang biyaya or wala. Kasi nga, sanay sila sa hirap. And syempre din, para kay Carlos Yulo, expected yan na i-share din niya naman yung blessings niya sa kanyang pamilya. Yun nga lang kasi ngayon, mainit pa yung issue. Kaya nasa lie-low mode ngayon si Kaloy and currently, ang nasa focus niya is in-entertain niya yung mga interviews, media presentations, yung mga sponsors niya. So after siguro lahat, so siguro hindi na nila ipapaalam sa family regarding sa mga issues about sa pag-pour niya ng blessings sa kanyang pamilya. Pangatlo ay ang pagpaparamdam. So, itong picture na to, marami siguro ang nakaka-misinterpret na pumunta yung pamilya Yulo sa place na yan, malapit sa bagong condo ni Carlos Yulo, na kung saan ma-feel mo yung pagpaparamdam na, hey, we are here, we are always ready na i-welcome si Carlos Yulo with open arms na maghanda silang maghintay na sana dumating yung araw na ayun kapag bibisita siya or darating siya, welcome na welcome pa rin si Carlos Yulo kahit na anuman ang mangyari. Kasi pamilya pa rin siya and kadugo pa rin siya. Kahit na anong eksena ang nangyayari dito sa buong mundo at kahit na anong eksena ang nagaganap sa social media. Pang-apat naman ay sharing is caring. Alam naman natin na kapag may isang member ng family natin ang biglang naging successful or talaga namang naging superstar na, hindi mo talaga mapipigilan na meron at merong mga tao na tutuktok sa pintuan mo at hihingi ng tulong. Tapos, eto din yung bilang pasasalamat ng pamilya na nagkaroon sila ng member na very successful. Kaya nga, sabi nga nila, sharing is caring. And malay natin, meron ng inaambon si Carlos Yulo sa member ng family o kaya sa pamilya niya. Kaya nag-organize ng parang feeding program o kaya parang ganito na eksena na nagbibigay ng pagkain ng pamilya Yulo sa kanilang mga kapitbahay, no? Pero syempre, hindi pa to confirm. Pero malay natin, ganun yung nangyayari na hindi pa lang natin alam na hindi pa nila sinasabi. But at the end of the day, sharing is caring. So, dapat naging thankful tayo sa mga ganitong klaseng mabubuting gawain ng isang pamilya or isang tao para matulungan ang kapwa. At ang number 5 is as an inspiration. So, bilang isang two-time accomplished na gold medalist sa Olympics, Carlos Yulo is setting an example sa kanyang mga nakababatang kapatid na susunod sa kanyang yapak in the near future. And hindi na ako masusurprise kung magkakasama silang tatlo sa next Olympics. Kasi nga,
ang ganda ng kanilang track records, no? Puro gold yung napapanalunan nila in the national level na competition dito sa Pilipinas sa larangan ng gymnastics. So, nakikita naman natin na hindi naman pinipigilan ng nanay ni Carlos Yulo na sundin yung yapak ng kanyang kapatid, yung kanilang kuya. So, ito yung ibig sabihin na ready talaga yung nanay niya na magpag-reconcile kay Carlos Yulo. So, happy naman dito si Carlos Yulo kasi magkakaroon siya ng kapamilya na kasakasama na niya in the future sa mga susunod na laban niya sa gymnastics. Pang national man, international man, pang worldwide, o kaya sa mga next Olympics to come. Kaya para sa akin, naniniwala talaga ako na may malaking reconciliation na mangyayari in the near future. So, I am also expecting na baka hindi na nila ito isa sa publiko, hindi na nila ito i-announce sa social media or sa mass media kasi alam naman natin na this is a family problem. And syempre, bilang isang sawsawera, I know for a fact na I pro reconciliation ako. I am not here to bash the mother. I am not also here to bash Carlos Yulo. Pero I am here para magkaayos silang dalawa na mas maganda talaga na maalis yung stress tsaka negativity sa buhay natin. Instead na gatungan yung the other side or gatungan yung isa pang side, ang gusto ko talaga din na layunin is sana we should also promote positivity and umiwas na lang sa kung anong negativity. Kaya it is okay for me na sabihan niyo akong sawsawera, ayan, kinontent na naman ang nanay or kinontent na naman ang yulo para sa likes and views. It's okay. Kasi ganyan naman talaga ang mga na-receive natin na comments sa comment section sa mga videos natin bilang isang content creator. Pero at least, no, positive ang ating outlook sa buhay. So, that's all guys. Syempre, follow nyo rin ako sa ating Instagram account, YouTube, Facebook, TikTok for more mga ganitong trending topics na pwede nating pag-usapan. And you can also request kung ano yung gusto nyo i-topic natin at i-react. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa video na to. And always remember to think and feel positively at all times. Kaya iwasan na natin ang mga nega at toxic. Mwah!